Ang Transformers Rise of the Beast ay palabas na ngayon na nagbabalik sa atin sa mundo ni na Optimus, Prime at Megatron, pati na rin ang mga pagsabog at kaguluhan. Ngayon, sisilipin natin ang mga robot na nagkukubli bilang iba at aalamin kung sino ang pinakamakapangyarihang Transformer. Irarango natin ang bawat Transformer mula pinakamahina hanggang pinakamalakas. Kumusta mga kaibigan? Ako si Daniel at ito ang Danco. Gumagawa kami ng mga fight breakdown tuwing linggo, pati na rin ng mga power ranking video tulad nito o mga katulad na bagay. Kaya kung mukhang interesante ito sa'yo, umupo ka lang at mag-enjoy sa video. Pindutin mo na ang like button at kung gusto mo, pindutin mo na rin ang subscribe button habang nandyan ka. Ngayon, simulan na natin. Magaling ang Insecticon sa paniniktik, pero ang pagiging maliit nila ay may hindi ring magandang epekto. Si Igor ay alaga ni Megatron, ginawa mula sa ulo ng nirepurpose na Decepticon at nagsisilbing doktor ng Decepticon. Pero hindi ko siya pagkakatiwalaang operahan ako. Tingnan mo si Reedman. Kapag nagtipo ng grupo ng Microcon, nagiging manipis ang anyong mantis nila kaya halos hindi makita mula sa ilang anggulo. Si Brains ay dating Decepticon na naging Autobot at maraming alam, kaya ganoon ang pangalan niya. Si Brains Wheelie ay dating Decepticon na naging Autobot. Sa tingin ko, siya lang ang opisyal na Transformer na naaakit sa tao ng sexual. Si Squeaks ang pinaka-nakakagulat na Autobot dahil tahimik itong batang ito. Ang Mandirigma o si Fighter Frenzy ay nagbibigay ng matinding manik na enerhiya. Pero magaling din siya sa pagkuha ng impormasyon, kaya kailangan mong tanggapin kung ano ang meron. Ang mga Freezer ay nakakakilabot. Parang insekto na mga Terrorcon sa ilalim ng utos ni Scourge na sumusubaybay sa kanilang biktima at nagsisilbing mga sandata para sa mga Terracon. Si Alice ay maaaring naging dream girl mo noong kolehiyo. Pagkatapos inilalabas niya ang kanyang mahabang metal na dila at nagiging uhaw sa dugong robot na mamamatay tao. At nagsisimula kang muling suriin ang lahat ng mga desisyon mo sa buhay. Si Bulldog ay patunay na ang pagtanda ay dumarating sa ating lahat. Kahit ang Transformers na si Canopy ay mahusay sa pagtatago at pananatiling hindi napapansin, pero magagawa mo lang iyon ng ilang sandali. Si Laserbeak marahil ang pinakamahusay na Decepticon, mahusay na assassin at tagapagpatupad. Talagang ang maliit lang niyang katawan ang pumipigil sa kanya. Motorsiklong may kutsilyo, punk na mohawk, tapat at palaban. Kaso hindi tumitigil sa kadaldalan. Laging nakikitambay si Sideways sa mga mas malalaking Decepticons. Kadalasan dahil medyo duwag si Sideways. Sina Skids at Mudflap, ilang racist na stereotype at isang malaking pumalyang pagtatangka sa pagpapatawa. Mas madalas pa silang nag-aaway sa isa't isa kaysa sa totoong nakikipaglaban sa mga Decepticon. Si Cogman ay maaaring robot na butler lang, pero hindi mo gugustuhin galitin siya. Si Daytrader ay namamayagpag sa mundong pagkatapos ng Transformers, kung saan nagtatago ang lahat ng Autobots. Ang Steeljaw ay mga nilalang na parang lobo na gamit ni Lockdown para habulin ang mga sumasalakay at biktima sa kanyang barko. Si Ravage ang pinakamatibay na Tiger Decepticon. May katawan na binuo para sa malalakas at mabilis na atake hanggang bumagsak ang kalaban. Hindi talaga natin masyadong nakita si Trench. Nandoon lang talaga siya bilang malaking patalastas para sa Caterpillar. Sumali si Brawn sa labanan sa Cybertron, pero nang sabihin ni Optimus na umatras sila, sobrang sineryoso niya ito dahil hindi na natin muling nakita si Brawn. Si Jolt ay isang Autobot na tumugon sa tawag ni Optimus Prime na pumunta sa Earth 2 taon matapos matalo si Megatron. At kilala siya sa kanyang kapangyarihang elektrikal. Ang Jungkeep, gawa ng KSI ay isang truck ng basura na binubuo ng 3 robot at karamihan ay mga drone na walang isip, gawa ng tao gamit ang Transformium. Si Cliffjumper ay isang tapat na Autobot na umatras mula sa Cybertron. Mas gusto niyang mamatay kaysa magbunyag ng impormasyon. Si Brawl ay tungkol sa pakikidigma at mga pagsabog, lalo na kung siya ang gumagawa ng mga pagsabog at isang Autobot ang sumasabog. Si Chromia ay isang mahusay, magaan, at mabilis na motorsiklo. Si Alita ay isa ring kapatid na motorsiklo.
Ang tanging dahilan kung bakit mas mataas siya kay Chromia ay dahil may kaunting kasaysayang romantiko siya. Si Optimus Prime lang, dalawang gawa ng tao na Transformers na ginawang parang Shockwave pero may dagdag na ulo. Ilang bot ang ginawa ng KSI at pagkatapos sakupin ni Galvatron, ipinadala para labanan ng Autobot at kunin ang binhi. Sa Hong Kong, si Scorponok ang perpektong mandarambong sa pananambang. Parang siya ang master sa paglalaro ng tagu-taguan. Kasi madalas siya na ang tago at siya rin ang naghahanap. Si Diaz ang unang tenyente ni Optimus Prime, pero hindi pa rin siya nakaligtas sa galit ni Megatron. Ipinanganak si Von Cruiser para magalit. Galit siya sa mga Autobots, galit siya sa kapwa niyang Decepticons, galit pa nga siya sa sarili niya. At lahat ng iyon ay nagre-resulta sa pagsubok ni Von Cruiser na sirain ang lahat ng nasa paligid niya. Ang mga boss ng KSI ay mga Transformer na gawa ng tao na ginawa ng KSI at ipinadala ni Galvatron para kunin ang binhi sa Hong Kong upang i-cyberform ang mundo. Si Onslaught ang leader ng mga Combaticon at gaya ng tipikal na Decepticon, gagamitin niya ang laki niya para apihin ang mas maliliit sa kanya. Si Blitzwing ang kumuha ng boses ni Bumblebee, ngunit nakaganti rin si Bee sa kanya. Sa tingin ko, pwedeng mas mataas pa ang rango ni Jetfire dito, pero natalo siya ng katandaan at bumagal na. Si Wheeljack ang pangunahing inventor at siyentipiko ng Autobot, na lumikha ng maraming makapangyarihang sandata at may matinding Albert Einstein vibes. Si Abe-Link ang orihinal na pinuno ng mga Maximal, determinado na hindi mapasa kamay ni Scourge at Unicron ang transport key. Si Grinder ay isang espesyalista sa labanan at dalubhasang strategist, laging ilang hakbang na mas nauuna kaysa sa kanyang mga kalaban. Mahilig si Stratosphere sa himpapawid, at naniniwala siyang halos di siya matatalo kapag nasa ere. Si Nitro Zeus ay kilala bilang madaldal, mayabang at talagang bastos at totoo nga yun. Ang problema, may lakas at galing si Nitro para patunayan ang mga sinasabi niya. Si Rampage ay isang marahas na tao. Isang miyembro ng Constructicons, nag-iiwan siya ng bakas ng pagkawasak at takot saan man siya magpunta. Ang Wreckers ay isang grupo ng mga Autobot na mahilig sa National Association for Stock Car Auto Racing. Kaya iniisip ko na siguradong mga tunay na promdi sila. Ang dambuhalang Decepticon na si Dreadbot ay matibay, mapanira, mahirap patayin, at mas mahirap pang kontrolin. Kapatid sa armas ni Bumblebee si Hot Rod, mahalaga siya dahil sa kanyang time gun na nagpapabagal ng oras sa paligid. Kayang magbigay ni iRazer ng suporta mula sa himpapawid sa kahit anong laban. At siya ay napakatapat, handang magbuwis ng buhay para sa kanilang layunin. Si Battletrap ay elite scout at tagapagpatupad ng TerrorCon na ipinagmamalaki ang pagiging bahagi ng pinakamapanlinlang na grupo ng mga mangangaso sa universo. Si RC, komandante ng Autobots, ay maliit ngunit mabilis, maliksi, at kayang magpakawala ng malalakas na suntok kahit hindi siya pinakamalaki o pinakamatibay. Sanay siyang gamitin ang bilis niya bilang kalamangan. Mabilis at biglaan siyang umatake, tapos bigla ring nawawala kasing bilis ng kanyang pagdating. Ang Dread ay unit ng mga Decepticon na nakakatakot. Ang kanilang espesyalidad ay ang paglusot at pagpatay sa mga kilalang target. Hindi ka nais-nais na halimaw sila kaya iniiwasan din sila ng ibang Decepticon. Ayaw talaga ni Dropkick sa Earth, pero lagi siyang handang manghuli. Autobots magpasabog ng ilang bagay at tunawin ng ilang tao habang naglalakbay. Si Berserker marahil ang pinakamamamatay taong Transformer. Siya lang ang Decepticon na hindi pinalaya ng Estados Unidos. Si Soundwave ang communication specialist ng mga Decepticon na kayang kontrolin ang komunikasyon at impormasyon sa buong mundo, sapagkat ang impormasyon ay kapangyarihan. Si Sideswipe ay lumalaban parang roller derby player, mabilis gumalaw gamit ang mga gulong at handang hiwain ang sinumang Decepticon na makita. Si Blackout ang unang Decepticon na nakita natin, at siya rin ang huling Decepticon na nakita ng maraming Autobots. Siya ang kanang kamay ni Megatron sa loob ng ilang panahon, handang maghanap at pumatay ng kahit sino. Ang kanyang amo ang nag-utos kay Nightbird.
isang napakahusay at nakamamatay na Terracon na gumagamit ng espada. Si Ratchet ang batang mediko ng Autobot. Bagamat mas abala siya sa pagkukumpuni kaysa sa laban, kaya niyang gawing nakamamatay ang gamit niyang medikal. Nagpanggap na pulis na kotse si Barricade para makuha ang tiwala ng tao bago niya sila patayin. At hindi pa iyon ang pinakamasama tungkol sa kanya. Ang pinakamasama ay ayaw talaga niyang mamatay. Maaaring mayabang si Crosshairs, pero kapag seryoso ang laban, siya ang Autobot na gusto mong kasama. Dahil sa bilis niyang magbunot at sa hilig niyang sumugod gamit ang baril. Si Ablazin Shater ang siguradong utak sa pagitan nila ni Dropkick, pero huwag kang magpaloko sa kanya. Maaaring magpanggap siyang mabait na pulis, pero siya ang klase ng pulis na hindi ka papapatayin. Sa ngayon, si Mirage ay medyo mainipin at pabaya. Pero ang galing niyang manlinlang, magmanipula ng kalaban, at lumikha ng projection o mirage ay hindi matatawaran. Ang Stinger ay nilikha upang higitan si Bumblebee sa lahat ng paraan at siya ang ideal na KSI bot para sa paghahanap at pagsira. Si Starscream ang Air Commander ng mga Decepticon at pangalawa kay Megatron. Ngunit palihim niyang balak agawin ang kapangyarihan at pamunuan ang Cybertron. Sayang, sobra siyang duwag para gawin yon. Tahimik na komando si Drift na may maraming sinaunang espada. Hindi niya itinatago ang pagiging Decepticon, ngunit mas pinipili niyang ang kanyang mga espada ang magsalita para sa kanya. Ang lakas niya ay nagmumula sa kanyang husay sa paggamit ng kanyang mga espada at sa kanyang pagiging kalmado sa labanan. Si Scyther ay isang mabilis na maksimal na kayang gayahin ang mga kakayahan ng isang cheetah. Nakipaglaban si Cheater kay Scourge at sa mga Terracon, nag-maximize at winasak ang maraming drone, ngunit sa huli ay natalo siya ng dagsang walang katapusang Terracon. Kahit apat ang paa ni Devcon, isa pa rin siyang mabagsik at mahirap talunin, at mas matangkad kaysa karamihan ng Cybertronian. Kinailangan ng ilang Autobots na magsanib-puwersa laban sa kanya sabay-sabay para mapabagsak siya. Si Hound ang bagong armas na espesyalista ng Autobot at mahilig sa baril at labanan. Sasabak siya agad, handang harapin ang sino mang haharang sa kanya, at handa ring kalabanin ang buong hukbo ng Decepticon mag-isa. Si Rhinox, isang Rhinoceros Maximal, ay sasali sa huling laban kontra Terracon gamit ang kanyang malakas na Warhammer. Malaki siya, matibay, at palaging galit. Aba, sino ba naman ang hindi magmamahal sa isa sa mga Constructicon? Maaaring hindi ang higanteng Demolisher ang pinakamatalino sa grupo. Buti na lang, sapat ang talino niya para malaman kung kailan lalaban ng harapan at kailan magtatago sa dilim. Pagdating niya, pasapat na pagdating niya sa Earth at nalaman ang pagkamatay ni Megatron, nagtago si Demolisher at tinipon ang mga maliliit na Decepticon na kailangan ng matibay na tagapagtanggol. Hindi ka gusto ni Slug at hindi rin niya gusto ang mukha mo. Hindi talaga siya sumusunod sa utos, maliban kung kasama ang pagsalpok ng ulo niya sa kalaban. Sobrang lakas niya, kaya niyang wasakin ang lahat sa daraanan gamit ang galit ng Dino. Si Scorn ay ang resulta ng pagsasama ng isang mapanirang makina ng digmaan at isang mabagsik na mandaragit, walang iba kundi isang tagawasak na naglalakad sa dalawang paa. Malakas at napakalaki siya. May hawak siyang espada ng Scrapmaker sa robot na anyo, at dahil sa laki at Spinosaurus form, halos di siya matalo. Si Strafe ay isang dambuhalang, dalawang ulo, naglalabas ng apoy at metal na dragon na parang Pterosaur. Kapag nakita mong bigla siyang sumugod pababa na parang halimaw sa pelikula, siguradong manginginig kahit ang pinakamalalakas na mandirigma. Nakakamatay at mahusay sa lohika, Shockwave ay natatanging pamatay na kakaunti lang ang katulad, at isa sa iilang kayang tumapat kay Megatron. Handa at sabik siyang wasakin ang sinumang Autobot na maglakas loob na humarang sa kanya gamit ang kanyang arm-mounted Astromag Cannon. Si Ironhide ang eksperto sa armas ng mga Autobot at matagal ng kaibigan ni Optimus Prime. Mas mabilis siyang magpaputok kaysa sa ibang mga Autobot dahil mas handa siyang itulak sa hangganan ang Autobot code kung sa tingin niya ay mas mapapabilis nito ang trabaho. Mas marami pa siyang baril kaysa sa isang maliit na bansa
At baka ginamit na niya ang mga iyon para pasabugin ang planeta. Kapag hindi kayang labanan ng mga demonic Infernicons ang banta sa kwintesa ng paisa-isa, nagsasama-sama sila bilang Infernicis na binubuo ni na Skulk, Rupture, Thrash, Gorge at Glug. Bilang pangunahing tagapagpatupad ni Quintessa, si Scourge ang tuso, malupit, at traidor na pinuno ng mga Terracon at ang pinaka nakakatakot na mga ngaso sa buong universo. Isa siyang mabangis ngunit matiising mamamatay tao na sinisiguradong mamamatay ang sinumang sumalungat sa kanya o sa kanyang amo. Ang katawan niya ay puno ng palatandaang tropeyo mula sa mga napatay niya. Si Optimus Primal, pinuno ng Maximal, ay namumuhay sa daigdig bilang isang 13 talampakang mekanikal na gorilla. Matagal na siyang nagbabantay sa mga gubat ng Peru laban sa matagal ng kasamaan na nilalabanan sa maraming kalawakan. Kaya't nasaksihan niya ang sapat na trahedya para magtamo ng mahinahong karunungan. Ang mahalagang bahagi ng karunungan ay malaman kung kailan gamitin ang iyong lakas para protektahan ang inosente. Kung nabuo man siya mula sa 6, 7, 8, o 9 na Constructicon, dambuhala si Devastator at isa rin siyang nilalang na pinapahirapan. Pamilyar lang siya sa galit at sakit at umaasa lang sa mga likas na instinto na iyon sa laban. Si Megatron, na kilala rin bilang Galvatron, ay hindi palaging ang mabagsik na makapangyarihan at brutal na direktang pinuno ng mga Decepticon. Dati siyang kakampi ni Optimus at estudyante ni Sentinel Prime, na naging tagapagtanggol at kumander ng depensa ng Cybertron. Kinamuhian ni Megatron ang kasama niya dahil alam niyang Prime ito at paborito ni Sentinel. Ang galit na ito ang nagtulak sa Fallen na hikayatin at turuan siya tungkol sa muling pagbuhay ng mga Decepticon, kahit wala na ang Fallen. Gayunpaman, hindi mahirap isipin na pasasabugin ni Megatron ang Cybertron sa digmaan upang mapaalis si Optimus. Megatron. Madalas siyang sobrang ma-obsess sa gusto niya kaya napapabayaan ng iba na nagdudulot ng problema sa kanyang mga plano. Kung hindi, malamang hindi niya hahabulin mag-isa ang Allspark at hindi siya magtatagal ng daang taon sa Arctic. Pero walang saysay na subukang kausapin si Megatron para pigilan siyang habulin ng padalos-dalos ang kanyang mga layunin. Iaalay niya ang mundo, mga tauhan, at sariling spark para makamit ang kanyang layunin. Hindi mahalaga kay Megatron ang mga ito kahit sa kabila ng kanyang kasamaan. Kahit nagsusumikap siyang iligtas ang sariling planeta balang araw. Kasama nito, ang lahing Cybertronian, kahit kailangan niyang mamuno gamit ang bakal na kamao at gamitin sa tama ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Si Sentinel Prime ay mula sa mas lumang panahon, noong ang Cybertron ang pinakamahalagang planeta at ang lahi ng Transformer ay puno ng potensyal. Siya na lang ang natitirang kilalang Prime. Ipinakita niya ang pagiging tunay na pinuno, matalino, mahabagin, at karapat-dapat na mandirigma. Iginagalang siya ng Autobots at Decepticons, at kakaunti lang ang sumusuong sa kanyang kalasag at Prima Max na espada. Nang akalaing nawala na si Sentinel sakay ng Ark, naiwan si Optimus Prime, ang pinili niyang tagapagmana, upang punan ang iniwang puwang. Ang pagkawala ni Sentinel ang nagwakas sa gintong panahon ng Cybertron at lalong nagpalala ng digmaan sa planeta. Ang iba, naaalala ang pamumuno ni Sentinel bilang panahong ang mga Transformer ay may kontrol sa kapalaran nila, hindi nagkakahiwa-hiwalay at namumuhay bilang takas. Higit sa lahat, si Sentinel Prime ay isang matatag na makabayan. Mahal niya ang kanyang planetang tinubuan ng buong puso at gagawin ng lahat, kahit pa umabot sa sukdulan, para maprotektahan ito. Maging ang mga Decepticon ay takot sa taong ito. Kapag inupahan si Lockdown para maghanap ng target, walang makakapigil sa kanya tapusin ang transaksyon. Maliban kung ma-deactivate, si Lockdown ay sumasagot lang sa kanyang mga lumikha at itinuturing ang sarili na mas mataas sa digmaan ng Autobot at Decepticon. Tinitingnan ang magkabilang panig na parang mga batang kailangang disiplinahin. Sa totoo lang, hindi rin niya gaanong pinapahalagahan ang ibang mga sibilisadong nilalang sa buong kalawakan.
Pero hindi rin siya magdadalawang isip na makipagtrabaho sa kanila kung makakabuti ito sa kanya. Si Lockdown ay isang bounty hunter sa puso. Laging tinatapos ang kontrata at mga misyon na inaatas sa kanya. Basta't siya ay nababayaran. Walang pakialam si Lockdown kung ano ang gagawin basta matupad ang kontrata niya. Handa siyang sirain ang planeta kung kailangan. Bilang hari ng mga dinubot, naniniwala si Grimlock na pinakamabisang solusyon sa problema ay durugin ito. Aksyon muna bago detalye. Isa sa pinakamalalakas na mandirigma sa universo, gustong-gusto ni Grimlock ipakita ang lakas niya. Iniiwang nayurakan, nadurog, o naging abo ang mga kalaban niya dahil sa apoy na hininga. Ang matigas na ugali niya ay nadadala rin sa mga kasamang Autobot na inaasahang sumabay sa pamantayan ni Grimlock sa lakas. Mas kaunti ang dapat katakutan ng mga Autobot sa dambuhalang ito kaysa sa mga Decepticon, ang pinakamalaking nilalang sa ilalim ng lupa ng Cybertron. Dapat bigyang halaga ang mga driller. Napakalalaki. Maraming galamay na mga halimaw na kayang maghukay sa lupa o sa mga gusali. Kaya nilang magdulot ng matinding pagkasira at malawakang pagpatay. Kakaunti lang ang kanilang pag-iisip at sumusunod lang sa simpleng utos. Ngunit matindi ang kanilang katapatan sa amo. Dahil sa mga katangiang ito, minahal sila ni Shockwave na ginawang alaga at personal na sasakyan. Ang pag-aari ni Shockwave ay pinalaki talaga para sa digmaan, kaya naman mas malaki ito kumpara sa ibang mga driller. Si Bumblebee ang isa sa pinakapinagkakatiwalaang tenyente ni Optimus Prime. Kahit hindi siya mukhang pinakamalakas o pinakamakapangyarihan, napupunan niya ito dahil sa walang hanggang swerte, determinasyon, at tapang. Handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para protektahan ang iba at pigilan ang mga Decepticon. Isa siya sa pinakamagagaling na mandirigma sa buong serye. Kaya niyang talunin ang maraming Decepticon o Terracon mag-isa. Isa siya sa ilang Transformer na kayang buuin muli ang sarili pag nasugatan. Si Dragonstorm ay higanting dragon na may 3 ulo, pinagsamang anyo ng 12 Guardian Knight para pigilan si Quintessa. Lumitaw ito noong medieval para tulungan si Merlin talunin ang mga Saxon at manalo ng digmaan para sa Camelot. Sa makabagong panahon, nagkaisa silang tulungan si Optimus laban kay Quintessa at mga Infernicon. Kung ang unang Transformers ay tagasunod ni Primus, si The Fallen ang Judas niya. Mula pa noong simula, si Megatronus ay isa sa makapangyarihang magkakapatid na nag-alay ng sarili para sa kanilang mundo. Tinalikuran ni The Fallen ang kanyang mga kapatid na Prime para tuparin ang sariling layunin. Kaya tinawag siyang unang Decepticon. Ang kanyang nakakatakot na anyo ay bakal na hawla ng naglalagablab na kaguluhan, nagbibigay sa kanya ng anyong buhay na pugon, at nag-aalis ng awa at moralidad. Ang natitira na lang ay puot at galit. Napakalakas ni The Fallen. Siya ay nag-uutos ng mga mahiwagang sining. At kapag nasa buong lakas, kaya niyang sirain ang paglikha ayon sa kanyang kagustuhan. Bihira siyang matalo. Sa pinakamaganda, siya ay nakakulong kung saan siya naghihintay nang may walang hanggang pasensya para sa pagkakataong muling pakawalan ang kanyang madidilim na kapangyarihan. Si Quintessa ay isang misteryoso at makapangyarihang mangkukulam ng kalawakan, na tinatawag ang sarili bilang pangunahing pinagmumulan ng buhay. Inaangkin niyang siya ang lumikha ng lahing Cybertronian at ang Cybertron ay kanya upang pamunuan. Ngunit tinatawag din siyang dakilang manlilinlang, kaya maaaring pagtalunan ang katotohanan ng kanyang mga sinasabi. Ang totoo kay Quintessa, isa siyang walang awang genocidal psychopath na may matinding ilusyon ng kadakilaan. Sa totoo lang, mas nakakaakit siya kay Megatron na isang tirano kaysa sa marangal na si Optimus Prime. At tungkol kay Optimus Prime, syempre, siya ang kailangang maging pinakamakapangyarihang Autobot. Ibig kong sabihin, siya ang leader ng mga Autobots dahil may dahilan. Noong una, siya ay simpleng pinuno ng Science Division ng Cybertron na nag-aaral ng Allspark at protektado ng militar ni Lord High Protector, Megatron. Nang masira ang loob ni Megatron kay The Fallen, nalaman ni Optimus na siya na lang ang natitirang Prime
matapos wasakin ni The Fallen ang kanilang angkan. Dahil sa tangkang pag-angkin ni Megatron sa Allspark at pagsakop ng ibang mundo, tinanggap ni Optimus ang kanyang titulo at pinamunuan ang mga Autobot laban sa mga Decepticon. Kung gaano kaobsesyonado si Megatron sa pagtupad ng kanyang layunin, ganoon din kaseryoso si Optimus na pigilan siya. Kahit kapalit pa nito ang kanyang buhay, ang kanyang mundo, at kung kinakailangan, ang kanyang sariling mga tao. Dahil sa utos niya, ipinadala ang Allspark sa kalawakan. Kaya unti-unting namatay ang Cybertron at napilitan ng kanyang mga tao na palaboy-laboy. Mabigat para sa kanya ang mga sakripisyong ginawa niya, pero kailangan dahil wala ng ibang pagpipilian. Alam niya ang lihim na ambisyon ni Megatron at hindi dapat hayaang mangyari iyon. Dapat manatiling malaya ang lahat mula sa tiraniya ni Megatron, anuman ang kapalit. Ang pagkahumaling na ito sa pagkatalo ni Megatron ay nag-alis kay Optimus ng ilan sa kanyang dating idealismo, na nagdulot ng isang uri ng kalupitan sa ilalim ng kanyang tapat at maalagaing personalidad. Hindi si Prime ang tipo na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon at handa siyang isaalang-alang ang anumang aksyon na maaaring magdulot ng tagumpay, basta't hindi nito direktang isinusugal ang mga mahalaga sa kanya. Si Unicron ay walang hanggang kaaway ng kakambal niyang si Primus, na kilala bilang Panginoon, tagapagdala ng kaguluhan at tagalapa ng mga planeta. Nakatuon siya sa pagsakop ng universo. Ang kanyang napakalaking anyo ay pinapagana ng paglalamon ng mga planeta, buwan, bituin, at maging ng mismong himaymay ng pag-iral. Hindi titigil si Unicron hanggat hindi niya natutupad ang layuning wakasan ang mga nakakainis na nilalang sa paligid niya. Para makamit ang kapayapaan bilang sentro ng walang katapusang agos ng kawalan sa katapusan ng lahat. Ano sa tingin ninyo? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Alam kong may mga opinyon at nararamdaman kayo tungkol dito. Kung nanatili ka hanggang dulo at natapos mo ang video, kamangha-mangha iyon. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. Kung gusto mong mag-subscribe sa Whoop, gawin mo na para makapanood ng mas maraming videos bawat linggo. Kita-kits hanggang sa muli.